Guys, ito yung mga gagamitin natin sa ating paggawa ng micro protein skimmer. Alam niyo pa, hindi ko alam tawag dito, pero ito yung ginagamit sa pang drop count para sa mga gamot, para sa mga nasa ospital. Since kailangan natin ng tube, kaya ako nakakuha yan. Yan ang nakita ko. Tapos isang maliit na bottle na kasing laki niya, air hose, air pump, air woods, condiments container, isang malaki at isang maliit. Mamaya malaman nyo kung bakit dalawa. Okay guys, i-ready na natin. So isa na nating assemblein. Tanggalin muna natin yung mga dulo nyan. Okay, wait lang, re-ready ko lang yung pag-assemble. Okay guys, nagawa na natin yung nakaulo, yung battle na sinasabi ko sa inyo kanina na naidugtong ko na dito. Naidikit ko na rin yan ng super glue. So ganyan ang itsura niyan. So yung magiging holder naman ng i-skim natin, gagawin ko gamit itong mga to. Okay, gawin ko muna. Simulan muna natin. Tanggalin muna natin yung sa takip. Kasi ito yung magiging para mabilis magkulit. Kailangan na itatanggal natin. Okay? Tanggalin ko lang. Yun guys, natanggal na natin. Tingnan naman natin kung kakasya itong dulo nung tinanggal natin dito. Para dito lalabas yung ating skin. Tingnan natin kung kakasya dito. Gawa natin ng paraan para may lagay.
guys, nabuo na rin natin yung sa takip niya. Para, ganito yung maging itsura niyan guys. Puputulin pa natin to dito. Depende sa magiging taas ng cup. Ito yung magiging cup natin. Imagine nyo na ba? Taasin na natin to guys. Para maikabit na natin. Okay? Okay na guys. Ito. Nabutas na natin siya. Naipasok na rin natin yung takip. Mayroon na rin yung dikit. So, ganito mangyayari niya guys. Yan. So, ulo na ng skimmer. May takip. Okay. Dito yung dito natin ilalagay sa ilalim yung nakikita yan. Dito sa ilalim yung ito. Okay. Ito guys, ang purpose nito, papakita ko sa'yo. Ikakat. Okay guys, tapos na ito. Medyo pinapatuyo na lang natin yung linya. Gumawa na rin pala kayo ng ganito. Ganito siya. Kung gaano kalaki to, medyo kumuha kayo ng medyo malaki-laki. Ito yung magiging holder niya para sa nilid ng inyong Tapos lagyan nyo siya na bibiyakin nyo lang siya para dyan isasabit sa gilid ng aquarium, ng tank. Tapos ganito yun. Yan, tapos nakasabit siya. Siya yung holder, okay? So, yan na. Tapos, ito. Lagyan na natin.
Pangit yung air hose ko. Daming baluktot. Baka hindi yung pero okay na rin. Samantala, pagka mayroon na tayong bagong air hose, yung maganda-ganda, yung quality air hose, baka umano naman siya. Okay guys. Ayan o. Nagka-cloudy pa talaga. Mabukas pa siguro ito lilinaw. Pero for the meantime, lagay na natin muna ito. Para mas luminaw siya. So, kailangan pala ng holder dun sa ilalim. Lumulutang kasi siya. Kailangan merong ang tawag doon yung sap sa ilalim. Lagyan natin yan ng sap yan. Pero mo, alas ganito mangyayari guys. Ayun siya. Diyan siya mag-skin. I-adjust ko na lang yung height. Okay. Yan guys. Okay guys. Naka-fix na siya. Try uli natin. Gumagana naman. Okay. Okay guys, tinanggal ko ulit kasi nakalimutan ko. Lalagyan nyo nga pala siya dapat ng butas. Kasi pag walang butas, hindi aangat yung asan na ba yung butas. Ayan. Ilagyan ko siya ng butas na maliit kung nakikita nyo. Teka, paano makikita? Ayan o. Basta may butas yung takip niya na maliit. Kasi pag hindi nyo siya binutasan, ayan o. Yan, may butas siya maliit. Pag hindi nyo binutasan, hindi aakyat yung bubbles. Lalo na sealed yung takip. Yung natin, sealed yung takip. Hindi agad ayaw masipa yung bubbles. Ay sumipa yung bubbles pataas. So, yun yung naging problema kanina. So, okay na to ngayon. Lagay uli natin. Ayan guys, okay na. Nakakabit na. Maganda na yung bubbles niya. Nako-control naman. Pagka tipong malakas, gawan nyo na lang para na maiakyat yan guys, bababayan. Pero so far ito ngayon okay naman kahit sinagasgad ko. Ayan. Ganyan lang yung controlling guys. So ayan siya. Sa akin ganyan muna siya. Okay guys, sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. See you next time. See you next vlog. Please like, share, and subscribe. Thanks. Bye.